So, in-interview si Trillanes ni sino to ni Karen Davila. And sinabi po dito ni Trillanes, mga kaloys, yung napansin niya, okay, sa kanyang pag-iimbestiga. Ito mga kaloys. Di ba, alam niyo mga kaloys, di ba, si Trillanes yung nag-expose dun sa pagpasok ng mga pera ng drug lords. Ng drug lord, isa pa lang, di ba, pero mayroon pa silang titingnan eh. Dun sa account ni Duterte at ni Sara. Actually, 18 lang yun eh. Parang random check lang yun eh ng transaction, di ba? Kasi hindi naman kailangan buksan doon sa sa camera lahat. Pero yung 18 pa lang na random na transactions ay umabot na ng 6 billion. Paano lang kaya kung buong buong 10 years or 12 years na transactions? Ang dami nun, mga kaloys. So nakita ni Trillanes yung pattern since 2016, pero ngayong taon lang, dahil nga yung AMLAC ay hindi na kontrolado ng Duterte, nailabas na. Pati yung SALN, dahil hindi na kontrolado ng Duterte, nailabas din. Diba? So, sino ang para sa bayan? Duterte o Marcos? Obvious naman mga kaloys, diba? Kung sino. So, dito mga kaloys, may sinabi dito si Trillanes, kasi tinanong siya ni Karen Davila na, kung sinabi mo na ang daming pera ng Duterte, bakit hindi natin nakikita na bumibili sila ng mga sports car? Diba kaya ng Saldico? Sino pa yung mayaman? Bumibili ng mga companies or mga private jets. Diba? Bakit nakikita natin si Duterte na doon lang nakapost sa lumang bahay, nasa gate, diba? Na talagang kawawang-kawawa. Bakit ang post ng ni Sara ay kumakain sa karinderya? Diba? Bakit ang post ng birthday ni Digong ay yung hindi maka-afford ng cake, kaya yung candle ay nasa ibabaw nila ng kanin, pero pag zoom out, meron parang lechon. So kabudulan mga kalvis. Heto ang sagot ni Trillanes. Kasi di ba napatunayan ni Trillanes na hindi lang simpleng politician ang Duterte. Bilyonarya or baka trilyonaryo nga si si Digong. For the fact na inamin ni Digong sa Senate hearing na bakit hindi ba namin kaya mag-ipon ng 5 billion, di ba? Umabot na sa 5 billion noon, deny pa siya, ano lang yan. 16,000, di ba? Si Panelo, may binuksan sila na account during the time of Duterte. Ayan 16,000 lang pala ang pera ni Digong. So, sinungalingan si Trillanes, di ba? Yun yung mga front nila. Pero, alam mo mga kaloys, di ba? Mas mayaman ka pa, DDS, sa iyong puon na politician? I don't think so. Di ba? Yun pa lang obvious na nabubudol 16,000 lang. Tapos later on, sinabi niya, mayroon po akong higit na 200 million. Tapos, bumbago naman, hindi ako makapunta sa hearing kasi wala akong pamasahe. Yun pa lang, mga DDS, hindi na kayo nagtataka? Hindi kayo nagdududa sa inyong idol na binubudol kayo? Ay sa bagay, DDS will be DDS. Diba? Let's play, mga kaloys. Si Duterte, ginagamit niya ito to accumulate power. Yun, ginagamit niya sa election, to keep other sectors at bay, keep co-op niya sa media, sa PNP, lahat, para in-power siya. Yun yung high niya That's his high. So it's not really material things per se? Yes, pero meron din siya. So, ang uncover namin, yung mga private jet or helicopter na binibili ni Kibuloy, sa kanya yun. Boom! Bingo! Diba? Bingo tayo sa ating analysis. Diba? Sinabi ko, the probability is very high na crony or tagatago ng yaman si Kibuloy ni Duterte. Ano yung basehan natin noon? Nung na-discover ni Torre, diba, na 8,000 lang pala ang members si Kibuloy. So, paano na-accumulate ni Kibuloy yung ganong kalaking yaman kung 8,000 lang ang members niya? Ibig ba sabihin nun, milyonarya or milyonaryo lahat ng members? Hindi. Diba, nakita niyo mga tumutulong doon sa bundok, diba? So the probability is very high na hindi galing sa church yung pera ni Kibuloy. Ano pa yung isang basehan natin mga kaloys? Yung sinabi ni Torre na may tunnel doon sa loob ng compound ni Kibuloy, it makes sense kasi nga yung church kasi mga kaloys, yung mga religious group, parang hindi naman question yun, iba, tax free pa nga yung iba. Right? So it's a good place to hide. Kumbaga kung marami kang nanakaw, pwedeng sa church at ginamit na rin yan ng mga NPA, di ba? Yung mga pera nila pinadaan dun sa mga madre, di ba? Way back 2014, di ba? Na-news din yun. Right? So ano pang way? Pwede kang mag-tap ng business people. Like, kunwari, nag-profit ka. Pero yun pala ay galing sa nakaw yung pera. So parang money laundering ang dating. Di ba? So even Trillanes right? Nag-imbestiga. Na-connect the dots niya na itong si Kibuloy talaga ay tagatago ng yaman. Okay? Ng mga Duterte. Kay Duterte. Kasi pag titignan mo, mas madalas pa siyang gumamit kaysa doon sa true owner. Kaysa kay Kibuloy. Ayun. Imagine mga kaloys, ano pinapakita ng kampo ng mga Duterte or DDS? Maleta-maleta sa aeroplano. Diba? So ibig sabihin nun, yung maleta talaga, nagsimula talaga, the probability is very high, like 98%.
Okay? Probably na totoo na maleta nagsimula talaga sa time ni Duterte. Yung maleta-maleta. Pero ngayon ay ipinasa nila kay BBM. Pero huli pa rin sila, di ba, dun sa mga clue dun sa pictures, di ba, ng mga dates. Anyway, so, kung sinabi ni Trillanes na pagmamayari talaga ni Digong yung mga ari-arian ni Kibuloy, nagme-make sense mga kaloys na it's easy to transport yung mga maleta-maleta sa eroplano na pinakita ng picture ng abogadong Baligod. Diba na time yun ni Duterte. So mas madali sa kanila mag-transport ng maleta-maleta kasi may eroplano sila eh. And you have to take note na kung titingnan mo ang mapa ng Davao International Airport, katabi lang ang compound ni Kibuloy. Pwede pang dumaan ang eroplano doon, may hangar, may sariling hangar itong si ano. So easy. Diba? And alam ni Digong na to stay in power, dapat mayaman talaga siya. Dapat mas mayaman pa siya sa bilyar. Diba? Kasi magaling silang magpakain ng pera. Name your price. Even Madriaga, diba? Name your price. So baka itong mga nasa Korte Suprema, name your price. Diba? Or even yung mga senators. Right? Just to save Sara, name your price. Kasi nga, noon pa sinabi ko sa inyo mga kaloys, hindi na po mag-make sense kung marami silang pera. Sa time ngayon nagipit sila. So all out talaga yan. Okay, lahat ng pera ay all out yan. Kasi nga, ano na eh, parang nasa bingit na sila ng parang mahuli na talaga sila or wala na. Okay, checkmate na sila. So, ilalabas talaga nila lahat yung pera nila or resources nila. Thank you for watching our videos. Please don't forget to click the subscribe button and the bell notification icon so you will be notified of our latest videos. And please do like and share all our videos. Maraming salamat po. And for more information, you can visit our website at bagonglipunan.com. You can also follow us on Twitter and TikTok at bagonglipunan72. Let's make Philippines great again. Marcos pa rin.